Sinuspende muna ng Agriculture Department ang pag-i-issue ng clearance sa pag-aangkat ng ilang isda sa bansa. Pangdelata umano kasi ang permit pero dinadala sa mga palengke kaya apektado ang mga lokal na mangingisda. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Iniimbestigahan ng Agriculture Department ang pagpupuslit daw sa mga palengke ng hanggang 100 tonelada ng imported na isda kada taon, partikular ang galunggong, bonito at mackerel. Illegal daw yan kung ang importation ay para sa delata, processing o sa institutional buyers. Naapektuhan, both fisherfolk and commercial. Kasabay niya na isuspendido muna ang pag-i-issue ng import clearance para sa mga isdang yan. Sabi mismo ng Agriculture Secretary na dating fishing tycoon, Alam ko lahat ng kalokohan na nangyayari dyan. That's why I came up with the DAO yesterday. papayagan lang ang pag-aangkat ng mackerel na gagawing delata kung pasok ito sa vatable sale ng nabentang delatang mackerel noong 2023 na may dagdag na 10%. Binubuo na rin anya ng DA ang enforcement team nito. Sabi ni Chu Laurel, tiniming niya ang utos ngayong fishing season para hindi maapektuhan ang presyo ng mga isda. Dahil fishing season naman ng mga small municipal at commercial from March to hanggang June yan. So prices should be stable. Sabi ng Department of Agriculture, hahabulin at parurusahan nito ang mga nasa likod ng iligal na pagpupuslit ng mga isda sa mga palengke. Pero hindi raw kasama sa crackdown ang mga nagtitinda sa mga palengke. Yung mga taga-palengke, wala namang kasalanan yan eh. Sa totoo lang eh, ang kasalanan niya yung nagpapasok eh. At nagda-divert eh. Kawawa yung maliliit sa palengke. Sabi ng kalihim, tukoy na nila ang karamihan sa mga importer pero daraan daw ang investigasyon sa tamang proseso para anya hindi maapektuhan ang mga lehitimong nag-aangkat. Mula sa Nueva Ecija, para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras.